what time it is, and it goes like this. Masyado siyang forward, technical. Ayun, magaling din siya sumilip ng angulo, which is doon ako na iintriga na tangina, magandang laban to. O baga silipan ng angulo to, puntuhan to. Yung new site na ika nga na tinatawag nila, yun yung ano na, yung parang post-pandemic or pandemic na style na na-adapt niya. Sobrang talas ng wordplays, tsaka nung punchline count niya sobrang out of the ordinary na syempre alam ko galing din ako sa style na ganun, pero parang sa kanya parang isa siya sa mga naka-perfect nun. Magaling si Marshall, underrated lang siya. Yun, excited ako marinig yung material niya din. At ako, ibang material yung dala ko ngayon, ibang approach, kaya gusto ko siyang subukan. Gusto ko malaman kung magiging effective ba yung gantong approach sa battle rap. Talagang tinutukan yung paghahanda ako doon. Feeling ko naman di ako nagpabaya. Mas nag-iba yung approach sa writing tsaka thought process ko. Kung ano yung mga sasabihin ko. Siyempre sobrang satisfied naman ako sa kinalabasan. Siguro leap of faith na ito mamaya kung ano mangyari. What happens will happen. Yo, Marshall, alam ko ibibigay mo lahat at alam ko palagi kang ganado at palagi kang handa sa laban. At ganun din naman ako. At sa ngayong araw na to, manalo man o matalo, hindi na yun mahalaga. Importante, makapag-perform tayo na maganda, maibigay natin yung performance na deserve ng tao. Yan, good luck sa atin. Zayt, sobrang taas ng respeto ko sa'yo. Na-overcome mo lahat ng expectations na sinet sa karir mo. And good luck sa atin dalawa. Alam nating bakbakan to. Check it out. 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 Flip Top Ahon 14, Day 2, nandito pa rin. Fourth quarter na ng ating Day 2. Pag-10 laban na, itong parating. Pinakamalaking shoutouts sa lahat ng MCs na kasama natin dito, buo-buo ng liga. At pati na rin syempre sa lahat ng ibang MCs na hindi man umabot sa lineup na Ahon 14. Tuloy-tuloy pa rin tayo next year. Flip Top, magingay para sa parating nating laban. Laban ng mga Terminator. Shoutouts nga pala, Extreme Gaming, TMT Play, lahat ng mga represent, Collab, Real Jokes, Hypebeat, Black Manila, Rapolo, syempre, Motos Battle League, syempre, Pulo Battle League, syempre, Bad Crib Clothing, RX Panda. At sa kanan ko, representing Pasig at Leyte, magigay tayo lahat para kay M-Zite. Respeto di hinihingi, sa akin ay iniigip, tinatapo. Gate ng daliri na lang natira, wala na tong peace pagkatapos. Siyempre gusto kong magpasalamat sa Pastry Vapors, Crown Manila, Zyper Philippines kay Victor, Extreme Gaming at TMT Play, tropang Intex Australia, 100%, Black Manila, Hypebeat, Real Jokes, Team Kaaway, M-Lab, siyempre Motos Battle League. Shoutouts. At sa kaliwa naman, representing Iligan, Cebu at Santa Cruz, Laguna, mag-iay tayo lahat para kay Marshall Bonifacio. Apollo, di mo kaya 60, Dumodong Records. Nanalo ng coin toss si M-Zite, pinili niya si Marshall Bonifacio. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat Ahon 14, Day 2, Marshall Bonifacio. Flip top game! Yeah! Pa, flip top game! Yeah! M-Zite, pasensya na ha. Tingin mo, Lakoy, mga letrang wak. Alam ko na bad trip ka dun sa laban yun ni Cripply. Hindi ka nag-apoy nung naset ang match. Dahil kay Crip, nasa baba ka ng poster last year. Bilang kampiyon, nasakit nun, Brad.
Ngayon naman, dahil sa akin, kaya Zayt, welcome back, yo Enigma! Medyo wak. Sa match-up, di nag-iisip. 3 kampyon sa 3 turna dito sa liga, di ko gets. Kasi ganap na siya na God, tapos ako ang didikit. Tangina, atheist ka nga pala at hindi ka nabibilib, yo. This sick MC never needed me. Kahit na cheap ang fee, this is a business need. Namimili ng kalaro, dapat mag-switch ng leagues. Mas dala mo ang control doon sa Steam Deck G. Kayo naman, 500k TF na Apex. Tapos hindi siya naghanda, men. Buong lakas mo siyang hinarap. Tapos kanya wala pang half M. Top tier ka na noon, unang upload pag-abuso ni K-Ram. Top tier ka na, Chong, mas usapan yung pagsugod ni Lip Cram. Yung isang heavyweight di naghanda, epekto ay wala rin. Yung isang heavyweight di naghanda, epekto ay wala rin. Yung iba sa'yo, dinagutom kasi reject ka na pagkain. Alam kong handa ka sa laban natin, pero bit-bit ay babasagin. Yung respeto nila sa'yo, di kasing taas ng respeto mo sa akin. Porket kalaban top tier, naging top tier. So kung wak ako, ay wak ka din. You're feeling like a god, but you are not a god to them. 3 championship on paper, di pa rin pasado, men. Baka sa isip nila rekto kasi papel mo, klaro, M. Baka takot lang sila sa akin, oh. Baka mali lang ba yung tiyempo? Siya'y naguluhan at mukha siyang nagoyo. Alam naman ni Arik ang taas ng kanyang presyo. Kaso nabulungan ng asawa ni Toyo, kaya andito na ako. Ano, madaling skuran? Wala lang ba, bro? Ulul! Di mo maiisip umiskor kung di malakas ang bato. Kalaban ko, ikaw. Galing 2 talo pa to. 3 beses ka nagkampiyon para lang makalaban ako. Achievements ko nasa baba habang sa'yo nasa highest highs. Achievements ko nasa baba habang sa'yo nasa highest highs. Kahit sigaw mo man ang punches mo, dinig ko ang iyong silent cries. Kahit tingalain man ako o i-look down, ngayon level tayo sight. Kahit di ka sumang-ayon, I can see you eye to eye. Sword. Oo, 3 beses ako nagkampiyon. Hindi naman sa iniyayabang. Isipin mo, tinanggap ko tong laban na to kahit alam kong ikaw lang makikinabang. Oo, kasi match up niya, ang bobo. Ano ba yung utak mo? Puno ng hangin? O kita mo, para matuloy lang yung laban, si Enigma pa tumulak sa akin! Ganyan mag-rebat ng simple, Marshall. Yung hindi marahas. Apex, ang hina. Tignan nyo, nagbabanggit ng hindi malakas. Mas malaki binayad sa kanya kaysa sa akin. Yang TF, hindi yan ina-angle sa battle. O di ba body bag siya? Gusto mo malaman magkano offer niya sa akin para labanan ka? Wag na. Ahon! Bago ko to simulan, gusto ko munang humingi ng palakpakan at pampaunang hype. Para sa isang lyricist, pundasyon ng hip-hop sa Iligan, mag-ingay para kay Kuya. Psych! Nung bago ako sa flip-top, napakayabang ko. Kung matagal ka na nakasubaybay, malamang nakita nyo. Meron namang konting husay, pero nagyabang sa isa buhay at ang kapalit, talo. Ang pangit ba nung intro? Kung yan ang iniisip nyo, mali kayo. Bago, mayabang, natalo sa isa buhay, kahit tirahin ko, sarili ko, applicable pa rin sa'yo. Mayabang na talunan.
Mapatagalog man o Ingles, ang galing ay based sa nilalaman at hindi lang sa accent. Nung quarantine, kaya mukhang convincing kasi most of the time nakatingin ka sa judges. Pero wala namang substance. Check! Negative ka sa drug test. Pero di ba't mapigilang mag-stutter at kitang-kita ang lapses? Gaan man ako'y bayad sa kada clip, ginamitan ng AdSense. Kahit wala kang added value sa liga, magbabayad ka, ako'y maniningil na ng taxes. Ngayong ka makipagbilangan, paramihan at patiinan ng punches. Pag ito nagdere-derecho, di mapipigilan ng marsyal. Naka-VIP access. Pero sa labang to, lamang to sa akin. Oo. Sa dami ng kilalang foreign na MC at mga labang na panood, kaya feeling mabigat na. Abangan nyo yung mga ibabanat na nakasunod. O, tignan nyo yung muka, paribat na. Hahanap siya ng linya sa foreign battle, nakapareho ng keywords ng kalaban, kahit pa di naakma. Ngayon sino, sabay mambibintang na ng gaya, ngayon sino ang kumukuha ng anggulo galing sa ibang bansa? Ano, ayan ba yung GOAT? Alam nyo ba anong karime ng GOAT? KOTD. Bakit? Hindi mo tinatagalog mga banat nila sa lyrics mo? Hindi. Hindi. Tangina nyo pala kay OTD. Ba't yung mga banat ni Marshall dito sa flip top, ini-English nyo? Tapos kung umasta, kala mo siya yung mas lihiti mo sa amin? Sinungaling ka ambot. Yung tunay na Marshall Bonifacio nga ay nanggaling pang abroad. Kaya huwag ka masyadong maere. Dito sa ring, huwag kang feeling si Tyson. Kasi pag ang usapan lumalanding, MIA. Si Marshall Bonifacio, missing in action. Oh, maere, MIA, Manila International Airport, Marshall Bonifacio, lumanding, bang! Boy ka na mag-set up. Sa dulo ay tinambangan. Pero wang kaibahan, si Ninoy sikat, ikaw nobody, ulo sa 500. Mas magaling ka mag-rap, mas kabisado at inaral mo to? O sige, ito simpleng analogy. Kung sa tingin mo, mas malupit ka sa akin sa kabuuhan bilang MC, freestyle tayo, round 1 to 3. Kaya. 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 Oh, tignan mo. Hindi niya kaya kasi nung kay Pistol, laahon 12, nag-choke siya. Sabi niya, daig pa nagparehab kung makapagturo siya ng adik. Makapagturo siya ng adik. Nakapagturo siya ng adik. Yung kalaban mo galing pa sa isang buong tournament at para hindi ka maghanda, wala kang valid na reason. Ano, nakatulog ka na naman kaya di ka nakasagot sa may ring na akala mo miss call? Well, snitches get stitches at ang aking lyrics ay simple. Kaya pagtapos makapagturo ng adik, napatahimik sa pistol. Umanta ka, nasa tono, mapapahamak ka bobo. Bakal sa bakal, plata o plomo, ang kasangkapan. Tama sa ulo, sa dami ng nalalaman. Nagawa na magturo, yan ay bawal na bawal. Ako nakatagpo mo, nakaabang sa arrival. Napaaga sundo mo. Batas ni Pablo Escobar at ang ginawa mo na mali ay deadly sin. Pues bakal na nag-aapoy na parang inacetylen. Ito'y halo-halong tama, parang birat MP Gin. Simpleng drug cartel reference. Pero makikitang Medellin. Para ikay makahigit, mag-invento ka na ulit sa iyong mga bersong tangan. Gusto mo gayahin mo si Apex, damay mo pamilya ko sa iyong desperadong galawan. Pero ngayong gabi, wala akong binanggit na kahit sinong malapit o ngalan. Ganyan kita kalinis pinatay, trabaho lang, walang personalan. Ang inang to, panayreklamo na naman na ako lang daw kalaban niya. Galing mo naman mag-rap. Kung magre-reklamo, kailangan mo ng tulak. Dapat di mo tinanggap, ulul. Ano, game? Yeah. Tinigil ko na yung Battle of the Year. Naka-classic shit. Kasi ako lang din nagdusa. Pero may panahong na-back-upan ko yon. Kaya bago pa yung dumating yung parusa. Kaya nabibring up pa rin siya. Kasi may naniniwala at nababanggit ng pusa. Ito, mula noon hanggang ngayon, walang nagbabanggit na cute ang pota. Ika nga ni Pistolero, naging squatting ang 3GS dahil sa umhang na tupar.
Kada event ang ingay. Nagpapakyut. Mukha na siyang abnormal. Parang bahay niya yung flip-top, ayaw niyang magformal. Squatting sobrang at home nang wala sa lugar. Pero may titulo na daw. Si Repa Pips at home legal. Pero squatting ugali mo, ini-insist mo nominal. Ikaw na yung cute sa executive village. Pakitang rich si Lodi Par, malinaw sight. Umayos kita, executive na optical. Para lang may mapakita. Yun pan psycho niya, men. At sinuklong na to ni Likram na traidor to sa geng. Habang sila sa riles, sunubaga, bumarayot pa din. Inadapt niya style ni GL, sumakay siya sa tren. Hoy, vintage site! Yung M-site na Antigo, squatting talaga. Paano ka naging vintage sa bagong stilong dala? Yung squatting na branding na sanhimo, gustong malimot na ba? Porkit nagkagrasya, tatalikod ka na, humarap ka naman niya. Humarap ka naman niya. Kaya bad trip sa'yo si Shernan eh. Wala nang taga let's go. Sa Team SM, wala nang S, kaya tuluyan nang let go. Nagpasimula ng tatak at Suge Knight na yung pwesto. Puro na lang bars, iwan ng label parang death row. You can take the man out of the streets, but not the streets out of the man. Lutang pa rin ang kadire, parang tailang nilitram. Naging lyrical at rich, pero estado kang badang. Hindi mo na malilinis ang imahe mong naiwan. Hindi ko matitest ang site kung solid kanyang vision. Walang character development ang photo na hintudon. Rebranding ng imahe pero over pag-envision. Kasi gustong matrick ng site ang utak nyo. Optical illusion. Nagbabanggit ka ng let's go. Gulong. Hindi mo to good year. Ito ay bad year na ko. Kasi ngayon, wala na yung let's go. Tangina mo, crash gear na to. Banggaan na. Tapos papunta pa sa train. Sumakay daw ako sa train. Yel, sumakay ako sa train. Pareho lang namang nag-benefit kung susumahin. Inadapt ko yung estilo. Pinakita ko yung pinaka-effective na paggamit. O sino mas natuto sa amin? Ano, sasabihin, ginaya, nye. Ayos din ah. O di ba pagkatapos ng laban namin, si GL naka-rhyme scheme na? O, ano, Ahon versus Mr. Battle of the... Outfit check. Putangin na mo! Boss, hindi na to big fish. Butanding na to. Paano ko makikipagyabangan sa akin yan at pataasan kung hirap na hirap makaihi? Akala mo tatayong ubis, bigat na bigat sa sarili. Tapos bigla pa nagba-basketball reference. Mapabasket o sulat, balibagtain naman to. Yung bitaw patapon. Siya daw yung ankle breaker ni Iverson kay Tyronn Lue. Tangina mo, ikaw pala yun? O magingay, para kay... Lahat na lang ng pwedeng pagkumparahan. Basta makapuntos daw ay ayos lang. Di mo kami mabobola kasi kung humakbang ka sa yung linya, yan ay out of bounds. Feeling AI ang puta. Kaya pala parang tunog ginawa sa ChatGPT yung sulat na itong pisting animal. Yung pag narinig mo naman, intellectual, pero yung tunog, hindi natural. Parang intro niya kay Acer. Naunsa naman ning Cebu, ang dating nagkawa na nagsigig inisog si Tita Gwen og si Rama sa 100 metro, Aguinaldo Highway, kumaliwa ka. Utanji ng kalaban to, patangga-tangga. Kaya kita seryosohin. Kaya din kitang pagtripan hanggang magmukha kang ogad. Yung loose fit na shirt, pag ikaw nagsuot, parang pro club. Parang suka. Tingin pa lang maasim na kahit nakapolo mukhang kumag. Well, adobo lang kaya mong sunugin sa battle, di nauubos toyo ko sa utak. Akala ko pa solid na hip-hop ka. Ba't reference mo kay GL? Aldab. Main character, tamang panahon,
Galit sa komedya, galit sa mababaw. Anong tawag sa ganun? Pag wala na siyang maisip, yung mga ayaw niya, ginagawa niya na ngayon. Utak niya parang bagoong, nakalabas nga siya sa kahon, kaso nasa loob naman ang garapon. Kaya pala panay ang hamon kay batas, minure-mura mo pa sa battle? O di ba di ka pinansin? Ilang taon kang pinaghintay? Alam mo bang inalok ka ni Arik sa kanya? Mark, game ka ba, Ahon Marshall? Putang ina, nag-retire! Yan, di ba? Pwedeng simplihan. Yung mga sulat mo na ginagaya mo kay batas, hindi tugma sa'yo. Sana wag mo tong masamain. Ang hirap na nga, pinapahirapan mo pa. Ganyan ba talaga kapag martial, oh? Wala akong gustong palabasin! Rapper na choker. Mahiya ka sa mga MC na minsan napipilitan mag-freestyle para lang makatawid. Slakwan, Mandabi, Jonas, Mastapit, ang kulit ng karir mo parang freestyle no? Ako'y mawawala, pero ako'y magbabalik. Kaya hindi ka naiimbitahan sa ibang league para mag-spit. Paano kung MB lang ang memory, talagang hindi magkakagig? Alam ko, mahirap maging MC. Minsan kailangan ng pahinga, lalo na kung yung utak mo, iba na ang takbo. Ang pinagtataka ko, sa dami ng panahon para magpahinga, bakit sa gitna pa ng round mo? Alam mo ba, na kada choke mo may nasasayang na pera sa flight, hotel, TF at lalo na ticket. Ano, ganun na lang yon, gago? Sige, sa labang to, pag hindi ka na-choke, panalo ka na. Basta makakuha ka ng 3 boto. O ano, pag nakakatawa, mababaw. Yan ang laging banat ng gagong to. Hindi sapat na hanggang lalim ka lang, naisip mo ba na ahon to? Ganyan magbalanse ng material, magkahalong jokes at bars ang baon ko. Well, pinakitaan ko lang yung martial kung paano ang tamang crowd control. Ulul! Akala mo talaga sa akin, hindi ako nalaban. Akala mo ako yung modus. Ako yung bonus lang. Sinat mo nga ako kahapon. Papalabanin mo ako sa Motosman, gago. Paano pag di ako pumunta? I-thank you na lang. Sayang TF. Di ako pupunta sa event nyo na 50 lang yung ticket, gago. Ano, game pa? Di na ka magaling mag-predict sa buong mundo. Kaya sa rebuttal sa'y nasasabi, mas maganda pa sa storya ni Jesus yung nasusulat niyang pagbabalik. Ano yan? Kasama sa pagsaulo? Is that thinking ahead? O takot kang matamaan kung saan masakit? Kung nahulaan mo, talo na, ganyan ka mang okray, malitingin mo sa prediction, Nostradamus ka na cross-eyed. Walang generic aking spit kung mahulaan man ay alright. You can predict the shit, it's tailor fit. Ang sulat ko ay foresight. Sabi mo sa sunugan 10 years ago, di ko kailangan na flip top. Woo! Lyrically sick. Pero ang flip top naging seatbelt sa karera mo legit. Ang liga ang bumuhay nung ang dead end ay nahit. Kung ang tawag doon aksidente, so hindi mo na-predict. Motos Battle League, yung operations sa flip-top naka-anchor. Mga filming, edits, posters, mga konsepto naka-arbor. Pedestal pa nga yung tournament, alam ko yung ganap, tol. Nagawa mong isa buhay sa yung liga, itong platform. Yung mga taga-motos, flip-top ang rason sa paglapat ng tinta. Pangarap makaahon dahil nababad mo sila. At doon mo malalaman ni kayo mamantang ina. Ang hindi mo kailangan ay pangarap ng iba. Responsibilidad ng isang kampyon. Panindigan ng brand ng liga ng sumiklab sa eksena. Kaso luminta ka na rekta at lumikha ng problema. Sexy star na sugar mommy, huling laban mo repa. Kahit na out of your league, sumibak at pumera. Hoy, squatting na may cash. Kala ko, stick-tukan ka na. Sinasabi mo, Brad. Ano yun? Merong bills, sabay panic attack. Hirap si Arik palabanin. Ang daming satsat. Tinder platinum, may money, kaya matik ang match.
Huwag mo sabihin na yung liga pinaglaban mo, lintik. Naging panggatong ka lang din doon sa Akata effect. Kung pera lang yung habol, nagigets yan ng in-check, pero you can't respect the hustle kung yung hustle disrespect. Tinapos. Pero may mga sponsors, merong motus, naging kampyon na sa larangan. May bagong ligang pampayaman ng bigayan pag may laban. Ang galing mong mag-predict, Brad, at ngayon ko lang nalaman. Na-predict mo na yung flip-top ay hindi mo na kailangan. 10 years na foresight at pagkatapos nito, kayo na mag-decide kung galaw ni Zite para flip-top o flip-top para Zite. Yo, binabanggit mo yung paglaban ko sa ibang liga. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Kung ano man yung dahilan ko, alam na yun ni Arik. Ikaw ba nagbabayad ng TF dito? Ba't ikaw yung bad trip? So, ibig sabihin, pag inalok ka ng 150,000 isang battle, tatanggi ka? Siyempre, hindi ka aalokin ng ganong TF. Adik ka ba? Hindi ka aalokin ng ganong TF. Adik ka ba? Hayaan mo na, tsaka na tayo mag-usap ng tungkol sa business side pag may market ka na. O, di ba? Ganun lang kadaling tumangke. Ginagaya ko daw yung flip-top sa motos. Kailan ko ba tinanggi? Ang inan to, parang gago. Ano kala mo? Lost cause yun, buddy? Eh, anong tawag mo sa 30 versus Class G? Bago ko tapusin tong battle na to, pistol, mot, ano na? Paghihintayin nyo pa sila? Ram, ano? Wala na maraming banta. Hindi na para magpaligoy-ligoy pa, abangan nyo yung mga ilalabas naming kanta. Oo, may bago kaming grupo. At may bago kaming grupo. At magpo-focus kami sa music. Kaya di ko kayang sumali ng isa buhay o matira mayaman. Kaya lumaban ako ng ahon. Binigyan ako ni Arik ng choices. Wala lang mga champion yung natira mayabang. Mayabang na minsan humble. Hambog. Kasi laban mo kay APOC, tinawag mo yung sarili mong top tier. Tapos laban mo kay GL, tinawag mo yung sarili mong wannabe. Mayabang na mababa ang self-esteem. At ang ibig sabihin, may duality. Sa umpisa ng round, mamaliitin yung sarili. Tapos biglang magyayabang. Yan ang sikreto niyan. Laban niya kay GL, kalaban mo ako lang. Pero kay Topper, Enigma, bakit eto lang? Tangina, hindi ako malupit, pero walang makahigit. Minsan magaling, minsan may sakit. Ang labo nan, sir. Ang labo nan, sir. Minsan mabait, minsan pagalit. Ano ka? Bipolar bear? Parang angle niya kay Pistol. Bakit daw nung girian ng 3GS at sunugan, hindi daw nakisali at bumenga? Ano ba talaga? Ang hirap timbangin. Pag hindi nakisali sa gulo, play safe. Tapos pag nakitira, squatting. Gets yun na naman yung ibig ko sabihin, di ba? Gets yun na yung gusto kong punto. Next angle na kaya. Judges, gets na naman, di ba? Okay na, next angle, wag nang gamitan pa ng laway. Basta yung dulo ko na punchline, kung sino pa yung martial, siya pa yung gustong makitang may mag-away. Okay, next angle na. Next angle. Madalas niya pang iyabang na lumaban daw siya ng magkasunod na linggo. Ang tanong, panalo ba pareho? O di ba hindi? That's 2 weeks, so wag kang umasta na akala mo angat. Ako nga 2016, lumaban ng 6 na battles isang buwan. Real talk, hindi ko din napanalo lahat. Ano? Nakakatawa? Tanga! Nakakatawa talaga. At ang lesson dyan ay huwag padalos-dalos. Ikaw ay humingang malalim. Napakadali lang magyabang. Kung magaling ka talaga, hayaan mo sa kanila manggaling. Hindi yung ikaw pa nagsasabi. O anong napala mo? Hindi ba lately, lumaban ka sa Rapolo? Shoutout sa Rapolo. Tapos binadibag ka ni Mr. Lefty? Dinurog ka ng rapper na hindi naman bumabatel. Sa harap pa ni Arik, hoy engot, binalagbag ng music artist, lalong pumangit yung record.
ni J Black at ni Maki. Sabi niya sa judging, yo, Marshall Bonifacio, isa buhay champion. Laglag! Sa round 1, yabang pa. Di man lang nakapag-semis, Wag mo i-deny, alam kong masakit kasi ganyan na ganyan ako 10 years ago. Oo, 10 years na ako sa flip top. Almost 20 years na sa game. Pero hanggang ngayon, gutom at laging sabik kumain. Isa ka sa future ng battle rap, ba't mukhang mauuna pang matapos karir mo sa akin? Longevity, consistency, influence, lahat yan wala ka. Saksak mo sa tenga, panay ka buhat ng bangko, wala ka pa nalalapag sa lamesa. Sa music lang daw flawless si Apok. Hanggang flow lang daw si Acer. Bakit? Pag walang flip top, ano ba ganap mo? Sabihin mo nga sa mga nandito, may hinahandle ka bang mga artist? May pinapatakbo ka bang liga? Nag-e-edit ka ba ng mga video? Nag-o-organize ng event? Gumagawa ka ba ng album? Kala ko ba solid ka? Asa ng prinsipyo? Kung umasta, akala mo ang lapad ng papel sa hip-hop, putang ina, wala namang resibo. Umalis ka ng Iligan at lumipat ka ng Cebu. Kasi sa Mindanao Flip Top, bihira yung event. Nagka-pandemic, lumipat sa Luzon para mas madali siyang mahagilap at kontakin. O sige, Battle of the Year, MC of the Night, pati longest name sa Flip Top, iyabang mo na rin. Pre, galingan mo sa pag-battle kasi mukhang yan lang kaya mong gawin. Simpleng payo, para yung rap battle life mo, hindi malagay sa peligro. Andyan si Sharon, i-battle mo backstage, baka sakaling mag-boom yung karir mo. Kasi panayang call out at ang sigaw, gusto kong tumalo ng sikat. Lahat ng yan narinig ko, kaso hindi ako kabilang sa mga gods, di ako ang katuparan ng hiling mo. Time. Flip top, round 14. M-Site versus Marshall Bonifacio. Mag-iisipang beses para sa kanilang pareho. Flip top, boto ng urado, 5-0. Magingay para kay M-Site. Maraming salamat, Enigma. Shoutouts Flip Top, Marshall. Maraming salamat sa magandang laban. Abangan nyo nga pala, Motos Battle League Pedestal Tournament ulit next year. Sana supportahan nyo rin kami. Maraming pang parating. Nakita nyo naman yung laban ni Classy 30, sigurado yun. Di ako lalaban sa Motos. Shoutout kay MZ. Salamat sa magandang laban. Gumuodong records, abangan nyo. Rapolo, tsaka shoutout sa asawa ko, tsaka sa mga anis. Yeah. GL photo ko, MZ. First round, lamang ng konti or gahibla, pinigay ko kay MZ. Ang ganda ng angle ni Marshall. Especially yung round 2 ni Marshall. Pinigay ko yung round 2 kay Marshall kasi masiksik sa time limit. Yun, round 2 Marshall, and then round 3 binigay ko kay MZ kasi mas naka-generate siya ng effective punchlines na lumandi sa within the time limit na same kay Marshall. Yun, so 2 rounds MZ, MB, second round, so yun, MZ. Kung pagdating naman sa overall pen game, tingin ko parehas naman sila nagbigay ng kalidad, high quality na material. Pero si MZ lumamang talaga siya sa stage presence, rebuttals, at yung impact ng punchlines at angles. Ganun pa man, yun, solid na battle yun. Kumaka naman ako. Pero yun, tingin ko round 1, 2, 3, MZ talaga. Wala lang boses, very good. Pero MZ, all 3 rounds, shoutouts kay Marshall syempre. Pero I think, mas maganda yung angles. Considering Marshall to be an angle guy, yun, outwit para sa akin ni MZ. Pagkakalat, punchless, yung balance, comedy, all of that shit. Yung mas effective si MZ. So, binoto ko M-Site pero props din kay Marshall, sobrang solid. Lamang talaga si M-Site sa maraming elements tulad sa rebat, tsaka yun. Napanood nyo naman, M-Site. Yo, Frus, para sa akin, M-Site binoto ko kasi kahit pag-tablayin ko lahat ng all 3 rounds nila, ang lupit ng mga rebuttal ni M-Site. M-Site.
Siguro dahil talaga yung rebuttals din talaga lamang na lamang siya. Tsaka sa game plan, putya ina, ang galing ng pag-place niya ng rounds niya para ma-counter yung approach ko din. At nag-usap kami pagkatapos, putya ina, talaga, parang nag-chess match kami sa malayo. So in that sense, parang mas na gamay niya yung laro. Kalaban ko, ikaw! Galing 2 talo pa to. 3 beses ka nagkampiyon para lang makalaban ako! Siguro yung rebuttal na kilala naman ako ng tao na parang miss or hit, parang ganun. Pero natuwa ako na kahit paano nag-pay off yung mga sinubukan kong rebuttals. Yun, masaya ako na nabigay ko naman na ganun, nakapag-perform ako ng ganun. Kasi nakakapag-rebut lang ako ng ganun kapag kabisado ko yung sulat ko, which is yun nga yung nangyari, prepara ako na maayos naman na balanse ko. Alam ko ganun din si Marshall, kaya yun, maganda yun. Oo, 10 years na ako sa flip top. Almost 20 years na sa game. Pero hanggang ngayon, gutom at laging sabik kumain. Isa ka sa future ng battle rap, ba't mukhang mauuna pang matapos karir mo sa akin? Longevity, consistency, influence, lahat yan wala ka. Saksak mo sa tenga. Panay ka buwat ng bangko, wala ka pa nalalapag sa lamesa. Pa rin, tutuloy ko pa rin itong ginagawa ko, pasundot-sundot ng kanta. At saka ngayon mas ganado akong bumatel. Kita-kits ulit sa susunod. Yan, ganun pa rin. Kakatapos lang nung tournament namin ng pedestal, which is yun nga, pinag-champion na ni 3D. Next year, magsisimula ulit kami February. Start ulit Pedestal 3 Tournament, Motos Battle League. Sana suportahan nyo kami. At syempre salamat sa mga nakasuporta na sa amin. Kung nanonood ka na, maraming salamat. Sana pagpatuloy mo lang yung pagsuporta sa amin, lalo na sa mga bagong MCs. At sigurado ako dahil sa nangyayari, dahil din sa ginagawa ng Flip Top na binibigyan nila ng chance yung mga nanggagaling sa liga ko at sa iba pang liga na makabattle sa Flip Top, is para sa akin malaking gasolina din siya na nabibigay sa mga bago pa, na mas ma-inspire pa sila na galingan, kasi nakita naman nila na yung mga baguhan may chance na makapasok ng Flip Top basta gagalingan lang nila. Yun, inspirasyon, pasahan ng enerhiya, pasahan lang ng apoy. Music, may ilalabas akong album, may ilalabas akong EP. Sinabi ko sa battle, may grupo kami nila Mot, 4 hits. Abangan nyo yung grupo namin. Soon maglalabas na kami, mag-a-announce na kami at maglalabas na kami ng page ng mga tracks namin. May mga nakapending na rin kaming tracks, may mga gagawin kaming parang mga cypher videos. Abangan nyo yun, marami kaming bago, marami kaming ilalabas dahil doon nakafocus yung taon ko sa music tsaka sa liga, sa Motos Battle League. Yun, abangan nyo yun, marami pa. Salamat. Sa mga patuloy na sumusuporta sa Flip Top, sobrang salamat sa inyo, lalo na sa mga sumusuporta sa akin. Tuloy-tuloy lang tayo, hindi ako hihinto, hindi ako mawawala. Yun, kita-kits sa susunod. Sa mga patuloy na sumusubaybay ng Flip Top, maraming salamat sa inyo. Kayo rin naman ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpapatuloy itong ligan to. Maraming salamat sa mga nakasuporta live at online, maraming salamat. At sana sa susunod na taon, yung ibang hindi mature, mas mag-mature naman tayo, bago tayo mag-comment ng mga bagay-bagay na alam mo yun, na alam naman nating hindi naman maganda. Pag-isipan sana natin dahil wala naman tayong ibang ginagawa dito. At the end of the day, ang gusto lang naman natin makapag-perform, at ang mga audience gusto lang naman nila makakita ng magandang laban. Kaya huwag na natin pairalin yung hate, mga tol. Maging mature tayo.